Akala nyo, kaya nyo akong tapusin? Hindi kayo makakalabas dito! Subukan nyo kami! Dito na rin namin kayo ililibing sa pamamahay nyo! Brina, sa likod mo! Top Bangers TV. Minsan, ang mga taong walang emotional intelligence, sila yung sapat na magampanan ng alam nilang parte nila sa katuwang nila sa buhay. Hindi man karamihan pero madalas ang may mataas na propesyon sa buhay, sila pa ang kadalasang may kakulangan sa parting ito. Minsan nga ba talaga wala silang emotional intelligence? O sadyang hindi pa lang nila nabubuksan ang pinto ng lalim ng kanilang pagsasama? Si Brina ay isang sundalong may mataas na katungkulan. Dati, akala niya'y sapat nang gawin niya ang trabaho, sundin ang misyon at maging epektibo sa lahat ng paraan. Pero habang lumilipas ang araw, buwan at taon, unti-unti na palang nagkakalayo ang puso nila ng napangasawa niya rin na sundalo. Nakalimutan na nilang alagaan ng isa't isa at ang bahay nila na dati tahanan naging bahay pahingahan na lang. Si Brina, isang sundalo at isang asawa. Dati, ang dalawang titulong yon ay magkasabay na nagbibigay ng kahulugan sa buhay niya. Pero sa paglipas ng taon, parang unti-unti na rin silang nagkahiwalay sa puso't isipan niya. Ang trabaho niya, lahat ng araw, lahat ng gabi, puro misyon, puro utos, puro tungkulin. Natutunan niyang kontrolin ang takot na pigilan ang pagod at itulak ang sarili hanggat kaya. At nakatulong ito para maging magaling siya sa trabaho, para maging respetado, para maging epektibo. Pero may kapalit ang lahat. Magandang gabi, Lieutenant. Halos kararating ko lang din eh. Kung gusto mong kumain, nandun sa lamesa, meron akong nabili sa labasan kanina. Salamat, pero kumain na kami sa labas ni Colonel eh. May pinag-usapan lang din kaming iilang bagay. May bala ka ba bukas? Balak? Ano ba meron bukas? Nakita ko sa calendar natin, nakasulat nga palang schedule natin wedding anniversary natin. Ah, ganun ba? Hindi ko pa na-check ang schedule ko this week eh. May lakad ng team sa kabilang bayan bukas. Tingnan ko dito na lang tayo sakali sa bahay. Sige, wala namang problema. Bukas din may pinapaasikaso sa amin si Lucio. Kanya-kanyang bili na lang tayo pag uwi natin. O sige, kita-kita na lang din tayo bukas ng gabi. Si Liam ang tao na pinili makasama ni Brina sa buhay. Pero sa dami ng trabaho at responsibilidad nila, nagkahiwalay sila kahit magkasama sa iisang bahay. Ang kwarto nila minsan parang opisina na lang. Ang mga bawat hapunan nila parang meeting sa opisina. Hanggang sa pareho na lang silang abala. Pareho silang pagod at unti-unti nakalimutan kung paano maging mag-asawa sa isa't isa. Kung tutuusin, mas kilala pa nila ang galaw ng kalaban kaysa sa ngiti ng bawat isa. Mas kabisado pa nila ang tunog ng armas kaysa sa boses ng bawat isa. Hindi nila inaasahan na yun na pala ang huling gabi na makikita at maririnig nila ang boses ng isa't isa. Dahil may mahalagang misyon palang gagampanan si Liam. Ayaw niya ipaalam sa'yo, Brina. Dahil ayaw niyang madagdagan pa yung mga alalahanin mo. Bakit? Hindi niya pa ako asawa? Bakit hindi niya ipapaalam sa akin ang desisyon niya? Hindi naman nabago sa'yo yung mga ganitong misyon, di ba? Pareho lang naman kayong may kanya-kanyang ginagampanan ng misyon. Lucio, naririnig mo ba ang sarili mo? Matapos ang 3 linggo, 1 buwan ang naputol ang koneksyon niya sa inyo. Tapos sasabihin mong hindi na ito bago? Tiwala akong okay siya eh. Kaya nga, pupunta ako ngayon kay Colonel. Kakausapin niya daw ako eh. Alam kong ipapadala niya ako doon. Pribadong misyon na ito. Walang nakakaalam nito. Kaya kung pwede sana wag mong babagitin kay Colonel na sinabi ko to sa'yo ha.
Hindi pwede to. Sasama ako. Pupunta ako mismo sa opisina ni Colonel ngayon din. Huli na nang mabalitaan ni Brina na may private mission palang pinagagawa kay Liam. Ang hindi niya matanggap ay ang malaman na 1 buwan na raw nilang hindi na makontak si Liam. Alam niyang walang nililihim si Liam pagdating sa matalik niyang kaibigan, kaya nung kumpronte niya si Lucio, bumungad sa kanya ang balita na yon. Mismong mga oras na yon, sumama siya kay Lucio para harapin ang colonel nila. Colonel, kailangan niyo akong ipadala doon. Ako ang dapat na pupunta ngayon sa mission na ito. Hindi ang kung sino, kung hindi ako. Lieutenant, alam mo ang protocol. Hindi basta-basta pinadadala ang isang lieutenant sa high-risk cover mission. Hindi niya mapigilang magalit ng mga sandaling yon. Yun ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi na yun basta patungkol sa misyon. Protocol. Lagi itong dahilan sa kanya para hindi makinig sa puso niya. Saan nagtatapos ang pagiging sundalo? Hindi na niya mapigilan ng kanyang sarili. Kung hindi siya papayagan, hindi rin niya mapapatawad ang sarili niya bilang asawa ni Liam. Kung may mangyari dito na hindi maganda, Protocol? Protocol ang pinaprioritize nyo kaysa sa asawa ko? Lieutenant, hindi ito tungkol sa emosyon. Tungkol ito sa misyon. At hindi mo pa naiintindihan ang stakes. Daddy, kung pupunta bilang asawa ni Liam, hindi dahil pareho kaming sundalo. Kung hindi niyo ako papayagan, bibitaw ako sa pwesto. Brina, alam mo ba ang sinasabi mo? Kung gagawin mo yan, mawawala ang kontrol ko sa iba pang mga operation. hindi na malaga sa kanya ang iba pang bagay na hawak niya. Ang malaga sa kanya ang nararamdaman niya. Ang posisyon niya bilang isang may bahay. Si Liam na kasama niyang nangako sa hirap at ginhawa na dapat silang magkasama. Ramdam niya ang takot sa loob ng daddy niya. Pero ramdam niya rin ang takot sa magiging posibleng mangyari kung hindi siya papayagan. Para sa kanya, hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataon. Mas mabuti pang i-risk ko ang pwesto ko kaysa makita ko siyang delikado. Wala akong magagawa. Daddy, hindi lang ako humingi ng pabor bilang tauhan ninyo. Nagmamakaawa ako sa inyo bilang anak niyo. Sige, pumapayag na ako basta ipangako mong makababalik ka ng ligtas, anak. Maraming salamat po, Daddy. Naramdaman niya ang paggaan ng bigat ng damdamin niya ng mga sandaling yon. Ito na ang kauna-unahang magsasama silang mag-asawa sa isang pinakadelikadong misyon. Nasa operation room sila. May mga mapa at monitor na nakalagay sa mesa. Nakatayo sila at nasa gitna si Colonel Wilfredo. Tanaw nila ni Lucio ang malaking mapa ng baryo. Narito ang plano. Si Liam ay na-deploy sa misyon pero nawalan tayo ng komunikasyon sa kanya. Ang pangunahing objective natin ay hanapin siya at tiyakin na ligtas. Ramdam ni Brina ang bigat sa boses habang nagsisimula na magsalita ang daddy niya. Hindi lang ito simpleng briefing. Personal ang stakes niya. Seryoso silang nakikinig ni Lucio. Kasabay nito, kailangan nating sirain ang operasyon ng sindikato. Ang baryo ay pinaghinala ang pugad ng mga illegal na gawain, drug trade at human trafficking. Dapat tayong mag-ingat. Mataas ang risk at marami ang buhay na nakataya. Brina, Lucio, kailangan kayong magpanggap na magkasintahan sa misyon na ito. Magkasintahan? Plano? Lieutenant, hindi ako kinakabahan sa pagpunta ron eh. Kinakabahan ako sa magiging reaksyon ni Liam nito. Brina at Lucio, kailangan kayong mag-undercover. Magpapanggap kayong magkasintahan at kayo ang magiging malaking buyer. Ito ang magiging pasukan nyo sa baryo. Obserbahan, alamin ang galaw ng target at tsak na mahanap natin si Liam. Understood, Colonel.
Asahan po ninyong magiging successful ang plano. Ito ang misyon. Obserbahan, kumilos, at bumalik ng buo. Lahat ng desisyon na gagawin nyo ay kritikal. Ito ang simula ng pinakadelikadong bahagi ng misyon. Wala nang ibang bagay ang tumatakbo sa isip ni Brina noong mga sandaling yon. Gusto na niyang malaman ang kalagayan ni Liam. Matapos silang ma-meeting sa misyon na gagawin, kumain muna sila sa labas ni Lucio. Pwede naman kitang tawagin, Brina. Lunch break naman eh. Ay, ma'am pala. Malaman pa ito ni Liam eh, mayayari talaga ako nito eh. Ang alin bang ikinababahala mo, ha? Kasi siya mismo, ingat na tawagin ka sa pangalan mo. Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling narinig sa kanya na tinawag kanya sa pangalan mo eh. Sawa ba talaga kayo? Nasisiraan ka ba ng bait? Normal yun. Sa mata at tenga nyo, normal yun. Pero sa mata at tenga ng kapaligid, abnormal yun. Hindi sa nangihimasok ako Napaka-civil nyo masyado mag-asawa eh. Ano bang gusto nyong gawin namin? Eto kami mag-asawa. Nagagawa niyong lumabas pero kasama ang iba. Matanong kita Kailan kayo huling nag-date? Nanood ng sine? Nagtawagan ng honey? Mauna ba namin yan sa dami ng ginagawa namin? O di ba? Abnormal couple nga kayo. Ang trabaho. Tandaan nyo na mag-asawa kayong dalawa pag nasa tahanan nyo kayo. Sisermonan mo ba ako? Nag-aalala lang ako sa inyong dalawa. Saksi ako kung paano kayo nagsimula Masasabi kong ibang-iba na kayo ngayon sa isa't isa. Ang totoo niyan, Lucio, hindi ko na rin alam Pero wag mong isipin na hindi ka lang mahal ni Liam Nababanggit niya lang sa akin na masyado kanyang nire-respeto at inuunawa. Lalo na't nung simulang tumaas na yung mga ranggo ninyo. Salamat, Lucio. Binanggit mo sa akin ang sitwasyon ngayon ni Liam. Di bale, babawi ako sa party ko bilang asawa niya pag nailigtas natin siya. Umuwi na si Brina sa bahay nila ni Liam. Maraming bagay ang gumugulo sa isip niya. Noong mga oras din na yon, napagtanto niyang namimiss na pala niya ang kanyang asawa. Dumating na rin ang araw na pinakihintay nila. Ang makarating sa lugar kung saan sila magsasama ng asawa niya sa iisang misyon. Umaasa siya na buhay si Liam at patuloy na isinasagawa ang assignment nila. Hapon noon, nung makarating sila sa baryo ni Lucio, maalikabok ang daan. Tahimik ang paligid. Iilang bahay na gawa sa kahoy at yero at kakaunti ang tao. Masyadong tahimik para sa isang baryo na pinaghihinalaang puno ng iligal na gawain. Eto na ba yun? Parang wala namang kakaiba Yun nga ang nakakabahala Napansin niyang may isang matandang babae noon na nakatingin sa kanila mula sa bintana. Pero nung lumingon siya sa kanya, biglang nagsara yun ng bintana. Iba ang pakiramdam niya ng mga sandaling yun. Parang may tinatago ang lugar na ito. Kinagabihan, nandun na sila sa tutuluyan nila. Mahina ang ilaw, lumang kahoy ang sahig. Nakaupo si Brina sa gilid ng kama, hawak ang baril. Si Lucio naman noon ay nasa bintana. Tahimik pa rin sa labas. Walang galaw. Kanina pa nga Kailangan natin maging alerto. Mas gusto pa ni Brina yung may ingay. Mas nakakatakot yung ganoong katahimikan. Hindi rin siya mapalagay ng mga sandaling yon. Biglang may narinig silang malakas na kaluskos. Nagkatinginan silang dalawa. Narinig mo ba yon? Oo, narinig ko, Lucio. Saan kaya galing yon? Tumayo si Brina at lumapit sa bintana. Nung sumilip siya, wala namang tao sa labas. Tumingin siya saglit ng ilang minuto.
Nabigla siya dahil may mabilis na anino ang dumaan. May tao yata sa labas. Tara, tingnan natin. Sige, parang nasa paligid lang eh. Lumabas sila noon ng bahay at maingat na hawak ang baril. Madilim ang kalangitan. Halos madilim din sa kalsada. Dahan-dahan silang naglalakad ni Lucio na nakatutok ang baril sa dilim. Nasa likuran niya si Lucio. Pakiramdam niya, may nakatingin. Biglang may anino na tumakbo sa gilid. Mabilis. Sobrang bilis. Nakita mo ba yun? Oo, hindi normal ang galaw. Biglang may tumunog sa likuran nila at paglingon nila, wala. Pero sa taas, may mga anino na dumadaan sa bubong. Hindi normal na tao ang gumagalaw ng ganon. Muling may kaluskos, hindi malinaw kung saan galing. Kailangan na yata nila bumalik muna sa loob ng bahay dahil hindi nila alam kung anong galaw ang gagawin nila ng mga sandaling yon. Tara, pumasok na tayo sa loob. Hindi ito normal. Buti pa nga, madilim at delikado. Napatingin sila sa dilim, parang may nakatingin sa kanila. Kinaumagahan ding yon, nailatag na ang plano. Nakausap na ulit nila si Colonel Wilfredo. Naihanda na ang mga kontak na mga kakailanganin. Maya-maya din, haharapin na nila ang pinaka-target ng misyon na yon. Liam, antayin mo lang muna ako saglit. Kailangan ko munang harapin ang taong yon para matapos na rin agad ang misyon natin. Nakahanda na ang lahat ng mga sandaling yon. Napakadelikado ng gagawin nila. Pero mas kailangan nilang gawin ang bagay na yon para sa kapakanan ng nakararami. Bilang isang sundalo, laging layunin ang ikabubuti ng lahat. Pumasok na sila sa isang abandonadong malaking bahay. Ayon sa adres na nakasulat sa file, masyadong kontrolado ang kilos nila ng mga sandaling yon. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang mga matang nakasunod sa bawat galaw nila. Isang maling galaw, tapos ang misyon. Huminto sila sa gitna. May mga armadong lalaki sa paligid. Sa dulo nakaupo na yung pinuno ng sindikato, si Edgar. Kalmado, tahimik. Pero ramdam ang bigat ng presensya. Hindi pa siya tumitingin ng mga sandaling yon. Kayo ba yung sinasabing bagong buyer? Ako si Natalia. Kasama ko si Oscar. Depende kung kayo yung sinasabing may hawak ng supply. Kailangan rin magsalita ni Brina na parang siya rin ang may kontrol sa sitwasyon. Sinasadya niyang tapangan at lagyan ng diin ang binibitiwan niyang salita. Napangiti si Edgar ng bahagyang yon. Unti-unti na siyang lumingon noon sa kanila. Matapang. Bihira yan sa mga bagong salta. Huwag ka mag-alala. Pumunta kami dito para magnegosyo. Kailangan nilang magmukhang natural at mapanganib. Tumayo nun si Edgar at dahan-dahang naglakad papalapit sa kanila. Tahimik ang buong kwarto. Huminto siya sa harap nila. Halos isang dipa ang layo. At anong klaseng negosyo ang kaya niyong dalhin sa teritoryo ko? Malaki, regular. Hindi kami naghahanap ng maliit na supply. Sandaling katahimika na tinitigan ni Edgar si Brina mula ulo hanggang paa. Parang binabasa niya ito. Hinahanap kung saan siya pwedeng magkamali. Mataas ang kumpiyansa ni Brina nung mga sandaling yon. Dahil yon ang dapat. Nakita niyang bahagyang gumiti si Edgar. Bakit ko naman kayo pagkakatiwalaan, Aber? Dahil hindi kami mag-aaksaya ng oras nyo kung hindi kami sigurado sa kaya namin bayaran. Subukan nyo kami. Isang deal lang. Kapag hindi kayo nasiyan hindi na kami babalik. Laro ito ng tiwala at ang unang pumalpak, siya ang matatalo. Tumahimik si Edgar noon. Pagkatapos, bagyan na naman itong ngumiti.
Ramdam niyang hindi basta-basta itong taong ito. Tanging iniisip niya lang sana ma-close deal nila si Edgar. Dahil doon niya lang masasabing tagumpay ang unang hakbang ng misyon nila. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Handa ang sample. Dalin rito. Isang hakbang pasok na sila, pero mas delikado na ang susunod. Bumalik ang tingin ni Edgar sa kanila noon matapos niyang ipautos dalhin ng sample. Yung titig nito, mas matalim na ngayon. Pero, tatandaan nyo, ayokong niloloko. Ganun din naman kami. Sandaling katahimikan lang, walang kumikibo. Pero sa ilalim ng lahat, ramdam ang tensyon. Hindi pa alam nila Brina kung sino siya at hindi pa rin nila alam kung gaano ito kapanganib. May kasunduan silang makikita pa ulit kinabukasan. Walang kahirap-hirap naming napapayag si Edgar. Huwag kayong papakampante. Ayon sa mga nakalap pang impormasyon dito, hindi basta-basta ang Edgar na yan. Kaya dapat, mas maingat at pulido ang kilos ninyo. Huwag kayong mag-alala, Colonel. Matapos ang usapan bukas, magsisimula na rin akong hanapin si Liam. Patuloy niya kaming update sa mga nangyayari dyan. Ma'am, dito na lang kaya muna tayo. Huwag muna tayong bumalik sa baryo. Bukas na lang din mismo pag nakipagkita na tayo sa kanila. Yun din ang naiisip ko, Lucio. Pakiramdam ko kasi simula nang nakipagkita tayo, parang may mga nakasunod sa atin. Parang may nagmamanman sa bawat kilos natin. Teritoryo niya talaga ang baryong ito. Makikita natin hindi siya basta-basta na lang na sindikato. Iniisip ko kung nasaan si Liam eh. Kumikilos pa rin kaya siya na naaayon sa misyon? O baka sinadya niyang putulin ang komunikasyon dahil alam niyang alanganin na siya? Huling balita niya sa amin noon, may shipment siyang mamanmanan eh. May bigating buyer din daw na tatagpuin nun sila Edgar. Pero sa pantalan naman yun. Yun ang huling update mula sa kanya. Liam, ano nangyayari sa iyo ng isang buwan? Nasa lumang abandonadong malaking bahay sila. Medyo maraming tao na nakapaligid. Mas organisado ang paligid noon. May mesa sa gitna, may mga bag, may mga armadong bantay. Pumasok na sila noon ni Lucio at yun na ang unang deal. Isang hakbang palapit sa misyon at umaasang sana palapit rin kay Liam. Sa dulo, naroon ulit si Edgar. Ngayon, may kasama na siya. Isang lalaki at isang babae. Napahinto noon si Brina at nanlaki ang mga mata. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang mukha ng asawa niya at si Liam yon. Nakatayo ito sa tabi ng babae malapit. Komportable, parang hindi siya nito kilala. Brina, bakit nandun siya? Si Liam nga yun. Hindi maunawaan ni Brina ang nakikita niya. Nagtataka siya bakit parang hindi sila nakikilala. Lumapit si Edgar noon, may bahagyang ngiti. Napatingin ulit si Brina kay Liam pero hindi siya nakatingin sa kanila kundi kay Edgar. Hindi rin maalis ni Brina ang tingin niya kay Liam. Magandang gabi. Mukhang handa na kayo sa usapan May isang salita kami. Ipinakikilala ko nga pala sa inyo si Manuel, ang kanang kamay ko, at kasintahan niya ang anak kong si Jennifer. Parang nabingi si Brina noong mga sandaling yon. Napapatanong siya sa kanyang isipan papaanong naging Manuel, alam niyang si Liam yon na asawa niya. Lumapit ang babae, tinawakan ng braso ni Liam. Masyado silang magkalapit. Wala kayong dapat na ikabahala. Hindi basta-basta napapasok si Papa nang hindi mapagkakatiwalaan. Tiwala kami sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Nagkatinginan sila Brina at Lucio. Ang isang magandang babae pala ay hindi tunay na babae.
Bakla man ito, hindi pa rin mawala ang kirot sa puso niya nung tawagin itong kasintahan ng asawa niya. Para siyang nablangko ng mga sandaling yon. Sobrang bilis ng pangyayari. Bigla siyang may narinig na click. Nanigas si Brina. May malamig na metal sa noo niya. Baril at si Liam ang may hawak. Diretso talaga sa noo ni Brina nakatutok. Ang manluloko sa amin pinapatay. Hindi kami pumunta rito para makipaglaro lang ha. Tumahimik ang buong kwarto. Hindi makahinga si Brina. Boses na boses yun ni Liam. Hindi to kumurap. Hindi rin nag-alinlangan. Masasabi niya talagang hindi siya nito nakikilala. Wala kaming balak manggulo. Nandito kami para sa negosyo. Babe, baba mo na yan. Mga bisita yan ni Papa. Hindi gumalaw si Liam. Nakatutok pa rin ang baril niya kay Brina sa noo. Tumingin siya sa kanya. Pinilit ni Brina ang hanapin kahit konting bakas ng alaala sa mga mata nito. Kahit anong palatandaan na kilala siya nito, pero wala. Biglang tumawa si Edgar, malakas at kontrolado. Magaling Manuel. Ganyan dapat. Walang pag-alinlangan. Told you, Papa. Hindi ako nagkamali. Pakiramdam ni Brina, parang paulit-ulit siyang sinasaksak sa bawat galaw nila. Pero hindi siya pwedeng bumigay. Hindi ngayon. Dahan-dahang ibinaba ni Liam ang baril noon. Parang walang nangyari. Ngayon, simulan na natin ang usapan. Mahilig pala kayo sa patalastas ha. Huminga ng malalim si Brina. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niya munang maging kasosyo sila sa negosyo. Misyon muna, bago sarili. Sundalo muna at hindi asawa. Hindi ngayon. Pero sa loob niya ng mga sandaling yon, aalamin niya kung sino talaga yung Manuel na yon. Tapos na ang unang deal. Dapat panatag na siya. Dapat focus na siya sa misyon. Pero hindi. Hindi matapos-tapos ang ingay sa isipan niya. Sigurado siyang si Liam yon. Lieutenant, yung nakita natin kanina, Si Liam yun. Hindi ako pwede magkamali. alam ko, yun din ang pakiramdam ko kanina eh. Isang buwan siyang nawala. Tapos ngayon, kanang kamay na siya ng target natin. Lieutenant, parang may mali eh. Hindi normal yun. At may girlfriend pa siya, ha? Ang ikinabigla ko kanina, yung tutukan niya ako ng baril eh. Hindi siya yun, ma'am. Wala yata sa tamang pag-iisip si Liam eh. Hindi siya yun. Humawak siya ng baril at hindi siya nagdalawang isip. Hindi na nakasagot noon si Lucio. Huminga ng malalim si Brina. Pinipilit niya sa sarili niya na hindi dapat siya papaapekto. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng isang buwan. Yun dapat ang plano niyang alamin. Hinintay nilang sagutin ni Colonel ang tawag nila. Colonel, this is Lieutenant Brina. Copy, Lieutenant. Report. Nakapasok na kami sa loob. Successful ang initial deal. May access na kami sa operasyon nila. At nahanap na namin si Liam. Anong status? Buhay siya, pero nasa loob siya ng grupo. Kanang kamay ng target. At gumagamit siya ng ibang pangalan. Manuel. Understood. Continue observation. Do not engage emotionally. Yes, Colonel. Binaba na nila ang tawag at tumahimik ulit. Tumingin siya noon sa bintana sa dilim ng baryo. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Liam. Kung siya ba talaga yun, sisiguraduhin niyang babawiin niya ito kila Edgar. Lumipas ang ilang araw, nakatanggap sila ng imbitasyon mula mismo kay Edgar. Dinner daw.
bilang kasosyo sa negosyo. Hindi nila pinalampas ang pagkakataon na yun. Pumunta sila sa nasabing lugar. Nandun ulit kasama sila Liam at Jennifer. Napansin ni Brina ang pagkain sa lamesa. Katabi kami ni Lucio. Nasa harapan nila ang dalawa at nasa bandang gilid si Edgar. Sinerve ang steak sa harapan nila. Rare ba ito? Gusto ng nobyo ko na rare ang pagkakaluto ha? Ganon din sa amin ng papa ko. Kayo? Sa amin, medium rare. Nagpatingin si Brina kay Liam. Pagkakakilala niya sa asawa niya, ayaw na ayaw nito ng rare dahil pakiwari niya'y lagi niyang madugo ang lasa. Pero itong Liam na nasa harapan niya, rare daw ang gusto. Napapaisip siya kung si Liam ba talaga yon. Kumain na kayo. Huwag kayo maya. Simula pa lang ito ng samahan natin. Salamat. Mukhang pinagandaan talaga. Oo nga, hindi biro ang ganitong salo-salo Natural lang yon. Hindi kami basa-basa pumipili ng kanegosyo. Kaya kung nandito kayo, ibig sabihin, may tiwala na ako sa inyo. Nagsimula na silang kumain. Hindi maiwasang tumingin ni Brina kay Liam kung paano siya asikasuhin ni Jennifer. Habang inihiwa ang karne, kumakatas ito ng kulay rosas. Alam niyang ayaw na ayaw yon ni Liam. Pero nakangiti pa ito habang kumakain. Kumain ka pa ha? Alam kong gutom ka. Ayos lang ako. Ikaw nga hindi ka pa halos kumakain. Ako na ang maghihiwa ng steak mo Ay, siya nga pala. Kayo, mag-ano ba kayo? Magkasintahan ho kami. God, matagal na ba kayo? Matagal na rin. Hindi lang halata. Oo nga, hindi halata. Kasi parang ang formal nyo tingnan. Parang hindi kayo magkasintahan. Ganito lang talaga kami. Oo, mas gusto naming tahimik lang Kami kasi ni Manuel, hindi kami ganon. Parang hindi namin kaya yung ganyan Oo, wala namang dahilan para itago. Hindi naman masama kung makita ng iba. Kayo talaga, Bakit pala kayo nagkakilala ni Manuel? Sa Maynila kami nagkita. Taga-roon siya. Ako naman, madalas pumupunta doon para sa negosyo ni Papa. Nagkataon lang talaga. Sinama ko siya dito. Tapos, doon, hindi na siya umalis. Wala naman akong babalikan dun Bilang kanegosyo na kayo ni Papa, iniimbitahan namin kayo sa susunod na buwan. Ikakasal na kami. Muntik nang mahulog ang tinidor ni Brina. Buti na lang ay nasa luyo ni Lucio. Nabigla siya sa narinig na ikakasal na daw sila. Napainom siya saglit at pilit kinakalma ang sarili. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya noong mga sandaling yon. Kayo naman, Natalia. Kayo nagkakilala. High school. High school sweethearts kami. Doon nagsimula ang lahat. Hindi kami agad naging kami noon. Tagal din. Pero nung naging kami, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Ayun, hindi na nagkahiwalay. Abay, maganda yan. Yung tumatagal. Oo nga. Bira na yan ngayon Buti na lang, nakilala ko si Manuel. Mukhang magiging maayos ang samahan natin, Negosyo at tiwala. Ganun din ang gusto namin. Long term. Excuse me sandali Pupunta lang ako sa restroom. Nagmadali siyang umalis dahil gusto niyang makahinga. Inisip niyang nagpapanggap lang si Liam. Baka yun ang kapamaraanan ng plano niya para makalapit sa target nila. Pero yung ikakasal sa susunod na buwan, iba ang dating noon sa kanya. Maya-maya din,
Lumabas na siya sa restroom. Habang nagmamadali na siyang bumalik, nagulat siya nang humarang sa dinaraanan niya si Liam. Ano ginagawa mo dito, Liam? Manuel ang pangalan ko. Bakit lagi mo ako tinitingnan? Unang kita pa lang natin, hindi na malis ang paningin mo sa akin. May gusto ka ba sa akin? Ha? Bakit naman ako magkakagusto sa'yo? May nobyo ko, no? Sandaling katahimikan nun. Lumapit pa siya konti kay Brina. Sa talim ng titig sa kanya, kinabahan siya. Unang beses niyang nakita siyang ganito. Nagdalawang isip tuloy siya ng mga sandaling yon kung si Liam ba talaga itong nasa harapan niya. Halos hindi na siya makahinga sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Nanlaki ang mga mata niya noon nung makita niya ang paglabas ng mga itim na ugat sa leeg nito. At biglang nagbago ang kulay ng mga mata. Napatras si Brina sa takot ng mga sandaling yon. Huwag mo kong tingnan ng ganyan. Manuel! Manuel! Mabuti na lang dumating kagad si Jennifer dahil hindi na matago pa ni Brina ang takot niya. Naputol ang tensyon nung tinawag ni Jennifer ng Manuel si Liam. Mabilis itong lumapit sa kanila at tinawakan si Liam. Napatingin sa kanya si Jennifer. Bakas ang pag-aalala. Natalia? Sorry, hindi niya sinasadya. Manuel, nangyari sa'yo? Masakit ang ulo ko eh. Nahihilo ako. Kailangan na nating umalis. Natalia, pasensya na ulit, ha? Hindi agad nakasagot si Brina. Nakita niya kung papaanong naging kalmado si Liam nung kausapin na siya ni Jennifer. Parang hindi siya yung nakaharap niya kanina nung mga sandaling yon. Bumalik na sila kagad sa table. Napansin sila agad ni Edgar. Ano nangyari? Nahihilo lang si Manuel. Kailangan na naming umalis. Ay, ganun ba? Ay, sige. Mag-ingat kayo. Inalalayan ni Jennifer si Liam paalis. Habang naglalakad, hindi man lang lumingon si Liam. Para kay Brina, marahil hindi nga siya yon. Nagpatuloy silang kumain. Patapos na rin sila noong mga oras na yon. Mukhang matatapos na rin kayo, Oo, salamat po sa hapunan. Magkikita ulit tayo. Oo. Asahan nyo, marami pa tayong pagkikita. Marami pa tayong pag-uusapan. Umuwi na sila ni Lucio sa pansamantalang tinutuluyan nila. Nakaupo sila sa sala noon. Tahimik si Brina at iniisip ang nakakakilabot na nangyari sa kanila ni Liam. Hindi pa rin mawala sa isipan niya yung nakita niya. Yung itim na mga ugat sa leeg at yung pag-iba ng kulay ng mga mata niya. Ma'am, may nangyari ba kanina sa restroom? Mag-isa lang ako nun pabalik. Tapos, bigla siyang lumitaw. May ginawa ba siya sa'yo? Natawag ko siyang Liam pero itinama niya agad na Manuel daw. Nakapag-usap naman kayo. Ang sinabi niya, bakit ko daw siya madalas tingnan pag makakasama tayong lahat? May gusto ba daw ako sa kanya? Seryoso? Ganun ang sinabi niya sa'yo? Hindi siya si Liam, Lucio. Paano mo naman nasabi na hindi si Liam yon? Hindi normal ang lalaking yun eh. Nakakatakot siyang tingnan kanina. Bakit, Lieutenant? Ano bang nakita mo? Yung leeg niya, may lumabas na mga ugat. Umiitim. Hindi yun normal eh. Yung mga mata niya, umiba ang mga kulay nun. Naging itim lahat. Ano? Sigurado ka ba sa nakita mo? Kahit gustuhin ko, hindi ko kayang ipaliwanag sa normal na paraan ng nakita ko eh. Kakaiba talaga siya nung mga sandaling yon. Hindi siyang asawa ko, Lucio. Alam niyang mahirap isipin ang mga bagay na sinabi niya kay Lucio patungkol sa nakita niya. Pero kahit mismo sa sarili niya, sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganoong mga marka sa balat.
Pati ang mga mata na nag-iiba ang kulay. Hindi yun nangyayari sa normal na tao lang. Matapos ang huling pagkikita ng dinner, kinailangan naman nila ngayong mangalap ng impormasyon sa Karatig Baryo. Umaga yun nung lumabas sila ni Lucio. May napansin silang mga taong nagtitipon. May umiiyak, may nagkakagulo. Lucio, lapitan natin sila. Sige, Lieutenant. Mukhang seryosong bagay eh. Isang ina ang umiiyak. Ayon sa ginang, nawawala daw ang anak niya. Hindi na daw nakabalik simula ng gabi. Kinausap nila ni Lucio. Karamihan sa kanila ayaw na gaanong magsabi ng iba pang detalye. Napaisip siya, hindi to normal. Bakit parang takot ang mga tao? May isang kumausap sa kanilang binatang lalaki. May itinuro siyang daan kung saan huli daw namataan ang mga nawawala. Dito daw talaga huling nakita? Oo, yun ang sinabi kanina nung nakakita. Lumuhod si Brina noon. Sinuri ang lupa. Ramdam niyang parang may mali. Hindi lang basta pagkawala, dahil may bakas. Hinawakan niya ang lupang may guhit. Parang hinila na katawan. Lucio, tingnan mo to. Parang may kinaladkad ah. Kailangan muna nating umalis dito, Lucio. Hindi maganda ang kutob ko. Bumalik tayo sa baryo. Bumalik sila sa tinutuluyan nila nung bandang mga hapon. Nagtimpla ng kape si Lucio. Siya naman nag-iisip. May kinalaman kaya si Edgar dito? Kailangan nilang makakalap ng mga maraming impormasyon, lalo na mga ebidensya sa mga ilegal na ginagawa nito. Napatayo siya nung maalala niya ang unang gabi nila dito sa baryo. Lucio, naalala mo ba yung unang gabi natin dito? Yung may mga aninong itim? Oo, ma'am. Yung parang maraming nakamasid sa atin. Hindi kaya may kinalaman yun sa mga nawawalang tao sa mga karatig na baryo? Posible, ma'am. Dahil lumaaligid sila sa dilim eh. Di ba, gabi rin madalas nawawala yung mga tao na naitatala na nawawala? Hindi normal ang case na ito, Lucio. Napansin niyang may anino na namang itim na dumaan at tumago sa likod ng puno. Meron na namang nagmamasid sa kanila. Iniisip ni Brina na baka may nakatunog na sa misyon nila doon. Binuksan nila ang drawer. Kinuha ang baril. Papalapit na sana si Lucio noon, ngunit nagtaka siya sa ginawa ni Brina. Bakit, Lieutenant? Mukhang may tao sa labas. Minamanmanan yata tayo. Maganda ka, Lucio. Lumabas sila ni Lucio. Padilim na rin noon. Pareho silang may hawak na baril. Nakatuon ang pansin nila sa paligid. May tunog na mahinang kaluskos, parang may hinahabol. Nakatinginan sila ni Lucio. Ma'am, narinig mo yon? Oo. Hanapin natin kung saan galing yon. Sinundan nila ang tunog. Papunta na pala sila sa kakahuyang maggubat na ang daan. Mali ang pakiramdam niya, pero mas mali para sa kanya ang hindi alamin kung ano yon. Biglang may sumigaw pero naputol agad. Napahinto sila saglit. Naku, ma'am. Ano yun? Tara, lapitan na po natin. Talasan ang pakiramdam sa paligid, Lucio. Sana. Tumakbo sila noon papunta sa pinanggalingan ng tunog. Pagubat na sila noon. Nabigla sila sa nakita nila. May isang lalaki sa lupa. Gumagapang at sugatan. Pero hindi siya nag-iisa. May nakadagan sa kanyang isang dilalang. Hindi agad malinaw, pero kakaiba ang hugis na katawan. Lucio, hindi yung tao, tama? Ma'am, ano tong nakikita natin? Dahan-dahang umangat ang ulo yung nilalang. Nakita nila ang muka. Maputla, mahaba mga pangil, may dugo sa muka at itim ang mga mata. Napatras sila sa gulat. Lucio, hindi nga siya tao. Isang halimaw!
Sabay nilang tinutok ang baril sa direksyon ng halimaw. Hindi na kailangan ng kumpirmasyon. Hindi ito tao. Biglang kumagat ang nilalang diretso sa liig ng lalaki. May mga dugo. Bumaril agad si Lucio sa nilalang, pero sobrang bilis ng kilos ng nilalang. Nakaiwas ito. Ma'am, hindi basta-basta ang halimaw na ito. Ingat tayo. Kailangan natin siyang mapatay, Lucio. Tayo na yata ang target niya. Pumutok ang baril. Isang beses, dalawa, tatlo. Tinamaan pero hindi tumigil. Mas lalong bumilis. Tumalong ang nilalang sobrang taas. Hindi pang tao. Napayoko si Brina nung lumagpas ito sa kanya. Paglingon, si Lucio na ang target niya. Sumugod sa kanya. Binaril niya ang halimaw. Tinamaan yun sa dibdib. Natumba ito pero gumagalaw pa rin. Tumayo ulit ito dahan-dahan. Lucio! Malis tayo! Dali! Kailangan mapuruan muna natin siya para hindi na tayo masundan. Babaril na sana nila nang may biglang mabilis na anino ang dumamba sa nilalang. Tumalsik yun at tumama ito sa puno. Sinamantala nila ni Lucio na makaalis na kagad doon sa lugar na yon. Tumakbo na sila papalayo. Nakarating din sila agad sa tinutuluyan nila. Sinarado nila ang lahat ng bintana. Hinarangan ang pinto. May dugo sa manggas ng damit ni Brina. Hindi niya alam kung sa kanya o sa taong hindi nila nailigtas. Hindi niya makalimutan yung tunog ng laman na pinupunit noon. Nakaupo si Lucio. Hawak ang laptop at comm device. Nanginginig ang kamay niya pero pilit niyang kinokontrol. Ready ka na? Tatawagan na natin sila. Oo. Kailangan ma-inform sila agad-agad sa ganitong sitwasyon. This is Colonel Wilfredo. Report. Colonel, may bago kami natuklasan. Proceed, Lieutenant. Hindi lang po ito tungkol sa droga o human trafficking. May mga kakaibang nilalang dito, Colonel. What? I explain. Sergeant Lucio speaking, sir. Nasaksihan po namin mismo. Isang lalaking hinabol, tapos pinatay po ito ng nasabing nilalang. Kinain po siya ng nilalang. Come again? Colonel, kinain po siya. Buhay. Hindi sila normal na tao. Mabilis, malakas, parang hindi tinatablan agad ng bala. Headshot lang ang epektibo, sir. Colonel, posibleng sila ang dahilan kung bakit maraming nawawala. Hindi lang kinukuha ang mga tao. Ginagamit sila o kinakain, sir. Lieutenant, sigurado kayo sa report na ito? Yes, Colonel. Maintain position. Do not engage unless necessary. State for Liam, Colonel. Yung kanang kami ng target. Nagdadalawang isip po kami kung siya yon. Kasi kung si Liam yon, hindi na siya katulad ng dati. Explain, Lieutenant. May kakaiba sa kanya eh. Nakitaan po siya ng ilang senyales na hindi normal sa isang tao. At parang kontrolado ang galaw. Understood. The mission just escalated. Continue surveillance. Gather more intel. At kung may pagkakataon, bring him back. Copy, Colonel. Pinatay na nila ang comms. Tahimik ulit ang kwarto at napaupo siya. Hindi na lang ito laban para sa misyon. Maraming tao ang maliligtas sa kapahamakan. Lalo na para sa kanya. Laban ito para sa buhay ng asawa niya. Kinabukasan noon, maingat silang nagmasid muna sa paligid bago lumabas. Umaga yun madalas tuwing pakagat na ng dilim bago magparamdam ang mga nilalang. Hindi nila kailangan tumigil. Pinuntahan nila ang last report ni Liam kung saan location sila naroon. Sa may pantalan ng baryong yon. Marami sa kanila ang takot magsalita. Isa lang ang ibig sabihin nun. May nangyari dito na dapat ikatahimik nila. Baka may makausap din tayo, ma'am. Sana, Lucio. Para mas mabigyan tayo ng linaw sa katauhan ni Manuel sa katawan ni Liam. Nilibot niya ang paningin sa buong pantalan.
ang mga bahay na malapit dito. Sa lugar na ito, huling nagparamdam si Lian. Magdadalawang buwan na at ngayon parang walang nangyari. Naglalakad sila noon sa kabaan ng pantalan. May ilang manging isda. May nag-aayos ng lambat. Yung bulungan nila, ma'am. Takot talaga sila, no? Ayaw nilang makialam. Umiiwas sila. Simpleng baka ikapahamak nila. Hindi natin sila mapilit eh. Pero sana may iba pang taga rito na handang magsalita. Hindi tayo aalis, Lucio, nang walang makukuwang kahit nakatiting na impormasyon. Ayaw nila magsalita. Hindi dahil wala silang alam, kundi dahil ayaw nilang mapahamak. Nagpatuloy sila noon sa paglalakad. Sinusuri nila ang paligid. May mga bakas ng pagkasunog sa ilang bahagi ng kahoy ng mismong pantalan. Halos burado na pero naroon pa rin. Lucio, tingnan mo to. Oh. Akas ng sunog ah. Luma na pero hindi pa ganun katagal. Ramdam nilang may nangyari doon na pilit itinatago. Biglang may presensya sa likod nila. Lumingon si Lucio. May isang matandang lalaking tahimik. Nakatingin sa kanila. Kinausap nito si Labrina. May nangyari po kamo dito? Halos 2 buwan na po. Sa kalkula, nandito si Liam nung araw na yon. Sinama sila na matanda sa bahay niya. Napag-alaman nila na isa siyang albularyo. Kinuwento niya nung araw daw na yon, may naglalakihang mga bangka at may kung anong mga kargamento. Nagkagulo daw noon at nagbarilan. Wala daw gustong umatras, kaya nagpatayan. May sindikato sila? Marahil yun ang minamanmanan ni Liam. Nagpatuloy matandang kausap nila. Hanggang may isang unang bangka daw ang sumabog noon. Hanggang sumunod na rin daw ang isang malaking bangka. May isang lalaki daw na tumalon galing daw dito sa pantalan at pumunta sa kabilang bangka. Lucio, sigurado kung si Liam na nga yun. Malaking posibilidad na siya nga po yun, ma'am. Tay, namumukha niyo po ba yung lalaki? Talaga po, nakausap po ninyo siya. Umaaligid na po pala siya nung dito. Marahil po nag-scout siya dito. Tay, kung magpapakita ako ng litrato, makikilala niyo po ba siya? Oh, oo daw po, ma'am. Ipakita na po natin yung picture ni Liam. Litrato? Ni Liam? Wala ko nun, Sergeant. Ha? Seryoso ka po, ma'am? Asawa niyo? Wala kayong litrato sa wallet niyo? Ano palang nakalagay na litrato niya sa wallet niyo? Litrato ko na bigay ni Liam. Anak ng toko at baboy naman, oh. Ano ba talaga kayo mag-asawa? Ewan ko na lang sa inyo, Brina, ha? Kailangan pa ba kasi nun? Meron naman sa bahay. Kung mag 50-50 ka pala sa labanan, sarili mo lang din pala ang kakausapin mo. Litrato mo lang kamong nakalagay sa wallet mo eh. Ikaw, sino ba nakalagay sa'yo? Wala pa akong asawa, Brina. Malamang mga magulang ko. Dahil sila ang mahal ko sa buhay na meron ako eh. Naku po, Tay. Pasensya na po ha. Nadala lang ako sa emosyon ko. Inamin ni Brina na may tama rin ang sinabi ni Lucio. Wala nga siyang litrato ng asawa niya. Nagpatuloy noon ang matandang lalaki na magkwento. Kahit daw nagliliyab, tinalon pa rin daw yon ng lalaki. Nakita niyang may sinagip daw na babae. Bigla daw yung lumubog ulit nang may sumunod na pagsabog ng isa pang bangka. Napansin niya daw na may mga armadong lalaki na daw ang may buhat sa katawan niyang walang malay. Kasama daw ang babaeng sinagip niya at isinakay na daw sa itim na van. Si Jennifer. Oo, mga kampo ni Edgar marahil yung mga armadong lalaking yun. Napahinto sila nung sinabihan sila ng matandang lalaki na wag daw nilang babanggitin ang pangalan nila Edgar. Dahil baka daw ikapahamak daw nila yon. Lalo na't marinig pa daw sila ng ibang taga doon. Kayo po, Manong, kilala niyo po ba sila? Kasi Tay,
Parang teritoryo na ito eh, kung ituring ang baryong ito. Nanlaki ang mga mata nila nung sabi na matanda na ang baryong yon ay pinamumugaran daw ng mga aswang. Hindi sila magiging ligtas dito lalo na't may intensyon daw ang pagdating nila sa baryong yon. Ikinabigla din nila nung sabihin sila Edgar ay hindi basta-basang tao lang. Higit silang makapangyarihan. May kontrol ng lahat. At siya ang pinuno daw ng mga aswang. Aswang? Pinuno ka mo ng mga aswang? Sila yung pumapatay, yung kumakain ng tao? Sila marahil lang may kinalaman sa mga nawawalang mga tao sa karatig baryo. Ano po manong? Kung makitaan ng potensyal kaya niyang gawin ding aswang? Delikado pala itong misyon nyo, ma'am. Hindi to basta-basta. Matapos nilang kausapin na matanda, inimutan si Brina ng isang kwintas. Ayon sa matanda, kailangan daw yung suotin bilang proteksyon. Kung sakaling kailanganin daw nila ng tulong niya, bilang albularyo, may mga iilang bagay daw siyang may tutulong sa kanila. Nagpaalam na sila at diretso na ulit umuwi. Lucio, malapit na tayong matapos sa misyon na ito. Kumpirmado na natin si Liam ngayon. Marahil, nawalan lang siya ng alaala. At sinamantala yun ni Jennifer. Kung paano niyang ipinakilala sa atin noon, ibig sabihin, gawa-gawa niya lang talaga yun. Ma'am, huwag ka mag-alala. Kasal naman kayo ni Sir Liam eh. Ikaw ang legal na asawa. Gusto, patakbuhin kita ng ilang kilometro mamayang gabi. Si Lieutenant talaga, di na mabiro. Alam mo ma'am, dapat ganun kakaarte magsalita katulad ni Jennifer sa harap ni Liam. Para kiligin naman kahit papano yung best friend ko. Isa pang salita maarte at mas sexy man yon, sa akin pa rin uuwi si Liam. O di ba? Ikaw rin naman pala eh. Tumunog ang cellphone ni Brina. Nakatanggap siya ng text galing kay Edgar. Kailangan daw nilang magkita bukas ng umaga sa hideout. Hindi mawala ang kaba niya nung mga sandaling yon. Matapos nilang malaman ang totoong katauhan ni Edgar, hindi na mawala sa isip niya kung paano kumitil ng buhay ng tao ang isang aswang. Kinabukasan, lakas ng loob na lang ang baon nila ng mga sandaling yon. Napahawak si Brina sa kwintas na ibinigay sa kanya na matanda. Baka sakali namang totoo ang sinabi nito sa kanya. Pumasok na sila sa dating tagpuan. Maraming armadong mga lalaki. Nakatayo sa gitna si Edgar. Sa gilid si Jennifer. Medyo distansya naman si Liam sa kanila. Mabuti naman at nandito na rin kayo, Oscar at Natalia. Maupo kayo. Ihanda niyo na ang pagkain. Pinapunta ko kayo dahil isa na kayo sa inner circle sa negosyong ito. Hihingi sana ako ng pabor sa inyo. Walang problema. Madali kaming kausap. Ano ba yon? Kailangan kong pumunta sa bayan. May kakausapin ako mga kanegosyo. Malaking usapan ito. Hindi pwedeng ipagpaliban. Kung ganon, ano bang may tutulong namin? Kailangan ko ng tao mapagkakatiwalaan. Oscar, ikaw ang gusto kong sumama sa lakad kong yon. Wala namang problema sa akin yon. Bakit hindi si Manuel ang isama nyo? Siya ang pagkakatiwalaan ko ng 2 araw sa mga negosyong transaksyon ko dito sa baryo. Maganda yan. Tamang-tama tayong tatlo. Si Oscar lang ang may sasama ko sa lakad kong yon. Pakiusap ko naman sana, Natalia, sa'yo. Samahan mo si Manuel sa mga transaksyon natin dito sa baryo. Nandito naman si Jennifer, di ba? Natapat na kailangan kong pumuntang syudad eh. May asikasuhin kasi ako. 3 araw ang itatagal ko doon. Kailangan kong maghanap ng tela na gagamitin sa kasal namin ni Manuel. Mas mabuti. Mas kaunti ang tao, mas kaunti ang problema. Kaya kami na lang talaga ni Oscar. Naintindihan ko. Maasahan niyo kami. Manuel, ikaw ang may iwang magbabantay, ha? Pagkakatiwala ko sa iyo ng ilang araw ang negosyo ko dito. Sa susunod, ikaw na rin ang magmamanage nito.
Para masanay ka na rin. Salamat po sa tiwala. Manuel, may dalawang magkasabay na transaksyon bukas. Yung isa, baka kaya naman siguro ni Natalia na humarap. A small buyer lang naman yon. Kung okay lang sa'yo, Natalia. Walang problema. Magandang magsimula sa maliit hanggang sa makapag-close deal na rin ng bigating buyer. Tama. Para masanay ka. Ay, teka sandali. Sasagutin ko lang ang tawag na ito. Magkakaiwalay tayo, ma'am. Mag-ingat ka, ah. Ikaw ang magdoble ingat. Si Edgar ang kasama mo. Kaya sakyan mo lang na huwag ka na munang kumilos ng kung ano. Kumalap ka rin ng mga impormasyon ha. Maganda ka na. Aalis na tayo in a few minutes. Napaagang schedule ng kausap ko. Jennifer, sumabay ka na sa amin mamaya. Nandyan na yung van. Punta na muna tayo sa mansyon. Umungad sa kanila ang napakalaking mansyon sa banda pa ng kagubatan na yon. Pumasok sila sa loob. Ayos pala ang mga modernong aswang ngayon. Hindi na basta-basta na lang tumitira sa mga kubong sira-sira. Ang ikinagulat nila yung tipong nakasuot na rin pala sila ng mga mamahaling damit at nakakasalamuhan na rin na parang akala mo mga normal na tao. Paalis na sila noon. Nakahanda na ulit ang van na sasakyan. Nakita niya kung paanong yumakap si Jennifer at tumalik kay Liam. Bigla rin yumakap si Lucio kay Brina. Lieutenant, ngayon pa lang, patawarin niyo ako ni Sir Liam, ah. Trabaho lang po ito. Nakatingin po kasi sa atin si Edgar, eh. Huwag kang malikot. Ikikis kita sa pisngi. Ikis mo ko sa noo. Naman, ayaw ko mabalatan ng buhay ni Sir Liam. Sa akin ka mas matakot. Kaya kitang ipakain sa mga aswang. Ma'am naman. Sumunod ka. Higpitan mo naman ang yakap mo. Ganito ba? Uwi natin. Hanap ka ng liligawan mo ha. Na magkaroon ka ng experience. O sige na, bumitiw ka na. Baby, ingat ka ha. Ha? Oo naman, baby. Ikaw rin, ha? Huwag magpapalipas ng gutom. Ikaw rin. Love you, baby. Love you too, baby. O tara na, Oscar. Parang matagal kayong hindi magkikita. Hindi kasi ako sanay matulog na hindi siya katabi. Tumawa ng tumawa noon si Edgar habang papasok sa van. Sumunod si Jennifer at si Lucio. Habang papalis ang van, paulit-ulit siyang kumakaway habang papalabas sila ng gate. Napalingon siya kay Liam. Kinabahan siya bigla sa talim ng tingin niya. Pumasok na tayo sa loob. Kunin mo ang detalye ng kakausapin mong buyer mamaya. Sige, tara na. Sundan mo ako. Sige, susunod ako. Pumasok na sila sa parang study room. Umupo ito sa upuan at may kinuha sa drawers na isang folder. Inilapag niya yon sa ibabaw ng lamesa. Pinapakuha niya kay Brina at umupo siya para basahin yon. Lumipas ang ilang oras, nagkahiwalay na rin sila ni Manuel para sa magkahiwalay na transaksyon. Pumasok siya sa isang bodega. Masyadong tahimik. Hindi naman pwedeng magkamali ang nakasulat na lokasyon. Hello? Walang sumasagot. Hindi kayo masyado akong maaga? O late na ako? Magdidilim na. Biglang may gumalaw sa itaas. May tumalon galing sa itaas. Isang aswang. Maputla, mahahaba ang kuko at maitim ang mga mata. Sunod-sunod silang nagsulputan. Gulat na gulat si Brina ng mga sandaling yon. Shit! Ambus ng mga aswang to. Biglang sumugod ang isa. Mabilis siyang napailag. Sinuntok nito ang isa ngunit hindi ito natinag. Gumanti ang aswang pahalang na atake. Mabutit napayuko agad si Brina nun. Lumagpas sa mga kuko ng aswang sa uluhan niya. Masyado silang mabilis. Biglang may humawak sa paa niya at hinila siya nito pababa kaya bumagsak si Brina sa sahig. Sumampa ang aswang sa ibabaw niya.
Pilit niyang itinutulak yon at pumipigla siya pero malakas ang aswang. Dahan-dahang lumapit ang mukha ng aswang. Akala niya talaga noon katapusan na niya. Biglang may putok ng baril. Sumabog ang ulo ng aswang. Tumalsik ang dugo nun. Pagtingin niya, si Liam. Isang baril ang dumulas papunta sa kanya. Natalia, naiwan mo ang baril. Salamat, Manuel. Huwag mo akong titigan. Mag-focus ka. Sumugod ulit ang mga nilalang. Sabay silang bumaril noon sa mga aswang. Marami silang nababaril pero parang hindi sila namamatay. Bumangon ulit sila kahit may tama na sila. Sa ulo mo barilin, Natalia. Okay, copy. Binaril niya sila isa-isa headshot. Saka nga pala talaga sila mamamatay. May tumalon mula sa itaas. Diretso na naman sa kanya. Hinila yun ni Liam. Umikot sila. Bumagsak ang nilalang sa dati niyang pwesto. Kitang-kita niya kung paano yun sakalin ni Liam. Malakas siya. Huwag kang titigil. Barilin mo lang sila ng barilin. Hindi ako tumitigil. Ginagawa ko. Sumugod siya ulit. Tuloy-tuloy ang pagpapaputok niya. May paparating pa na mas marami. Hindi sila nauubos. Sumugod ng 3 sabay-sabay. Lumapit si Liam. Sinipang isa at bumagsak yon sa pader. Pinaputukan niya ang isa. Nabigla si Brina noon nung hilahin siya ng isang aswang. Mabilis na nakalapit si Liam at sinakal ang aswang. Sobrang lakas ni Liam. Nakita niyang naglalabasan na ang mga itim niyang ugat. Ang mata niya naging kulay itim na. Nung bitiwan niya ang aswang, diretso niya agad binaril sa ulo. Wala nang gumagalaw ng mga sandaling yon. Tumahimik bigla ang paligid. Ayos ka lang. Ako? Ako atan dapat na magtanong sa iyo niyan. May sugat ka kasi sa braso eh. Ikaw ang maraming galos. Madilim, tahimik ang mansyon nung umuwi sila. Buwat-buwat siya noon ni Liam. Hindi na rin siya umangal. Pumasok sila sa kwarto ni Liam. Inupo siya doon sa dulo ng kama. Doon niya lang napagtanto na may mga galos pala siya sa braso at binti. Umupo si Liam sa harapan niya. May hawak na gamot at tela. Sinimulan niyang linisin ang mga sugat niya. Salamat, Liam. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na Manuel ang pangalan ko? Pasensya na. Nadala lang ako ng emosyon ko. Kamukha mo kasi siya eh. Sino ba siya? At lagi mo binabanggit ang pangalan niya. Asawa ko. Asawa ko si Liam. Asawa mo? Tapos, nobyo mo yung Oscar? Mahirap ipaliwanag. Hindi na siya nagsalita pa noon. Sandaling katahimikan. Tanging pagpatak ng tubig mula sa tela ang naririnig niya. Seryosong ginagamot ang mga sugat ni Brina. Hindi niya iniinda ang sakit. Namiss niya ang ganitong pagkakataon na inaasikaso siya sa tuwing may mga sugat siya noon. Bulong na puso ni Brina, babawi siya kay Liam matapos lang ang misyon nila bilang mag-asawa. Kalaliman na noon ng gabi nung magising si Brina. Naroon pa rin siya sa bahay ni Edgar at nasa guest room na siya noon. Lumabas siya, tahimik ang buong bahay at walang bantay. Sinamantala niya ang pagkakataon na yon para makakalap ng mahalagang impormasyon o ebidensya. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na hallway. Isang pinto ang tumambad sa kanya sa dulo ng mansyon na nakakandado. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob, pero nakalock. Hahawakan niya sana ulit nung biglang may humawak sa kamay niya. Manuel, ano ginagawa mo dito? Ako dapat ang magtanong sa iyo niyan. Anong ginagawa mo dito? Naglalakad-lakad lang ako. Naligaw ako dito. Nasa isip niya noong mga sandaling yon, doon na ba matatapos ang lahat? Tinitigan siya ni Liam. Hindi galit, hindi rin normal ang ekspresyon ng kanyang muka. Lumapit ito sa kanya at hindi siya gumalaw.
Inabot nito ang doorknob at si Liam na mismo ang nagbukas gamit ang susi. Pagbukas, bumungad ang madilim na hagdan pababa. Halika, sumunod ka sa akin. Ano ginagawa mo? Sabay natin tutuklasin kung anong meron sa basement na ito. Nahinto saglit si Brina. Hindi niya agad naintindihan ang sinasabi ni Liam. Napapaisip siya kung bakit siya nito tinutulungan. Sumunod siya pababa ng hagdan. Pagbukas ng mga ilaw, nabigla silang dalawa dahil bumungad sa kanila ang isang laboratorio. May mga kama, may mga bakal na restraint, may mga lumang kagamitan at mga dokumento. Lumapit si Brina sa mesa, kinuha ang isang file at binuksan ito. Subject enhancement, experimental compound, physical strength beyond human capacity, behavioral instability. Teka, ano ba ito? Nanginig ang kamay niya noong mga sandaling yon. Nauunawa na niya ang nakasulat. Hindi to basta droga lang. Pagbuklat niya ng isa pang pahina, merong larawan ng isang lalaki, si Liam. Napatras siya, tila naluluha sa nakita. Dahan-dahan siyang napatingin kay Liam. Nakatayo ito sa likod niya ng tahimik at may sinusuri na mga gamit. Ayon sa nabasa niya, pinag-eksperimentuhan si Liam. Kaya pala may ganong nangyayari sa katawan nito. Pero ang ipinagtataka niya, bakit wala itong naaalala? Nabigla siya nung nasa tabi na pala niya ito at kinuha ang file sa kamay niya. Tiningnan yun ni Liam. Bigla itong napahawak sa sentido niya. Liam, okay ka lang? Nasaan ako? Brina? Aray, ang sakit ng ulo ko. Liam, teka, relax mo lang ang sarili mo. Lumapit siya kagad, parang triggered ito. Niyakap niya si Liam ng mahigpit. Dahan-dahang kumalma ang paghinga niya. Unti-unti siyang tumingin kay Brina. Normal ang mga mata niya. At sa unang pagkakataong yung mga titig na yon, parang nakilala siya nito. Saglit lang, biglang nanghina si Liam. Napapikit at bumagsak sa kanya. Nawalan nito ng malay. Liam, kumising ka! Dali-dali silang umalis doon. Dahan-dahan niyang inihatid si Liam sa kwarto nito. Pinahiga niya sa kama. Hindi na yung basta misyon para sa kanya. Kinabukasan, maaga na rin siyang umalis. Bumalik na siya sa tinutuluyan nila ni Lucio. Dumating si Lucio, baka sa mukha nito ang stress. Ma'am, kumusta? Ayos ka lang? Ikaw kamong kumusta? Stress na stress ka tingnan, no? Kakaiba yung nakalap kong impormasyon, ma'am. Halos hindi rin ako makatulog ng maayos eh. Bakit? Anong nakuha mo? Kinuha ni Lucio ang bag niya. May kinuha siya sabay lumapit sa mesa. Ipinatong ang maliit na notebook. Huminga na muna ito ng malalim sabay binuksan ang maliit na notebook. Naging seryoso bigla ang itsura niya sa harapan ni Brina. Yung mga nakausap ni Edgar, hindi lang basta buyers. May mga koneksyon sa labas ng baryo. May mga pangalan na ginagamit sa black market. Talaga? Gaano kalaki? Malaki. Mataas na level na koneksyon nito, ma'am. Tama nga sila. Hindi basta-basta si Edgar. Ma'am, hindi lang droga ang pinag-uusapan nila. Ha? Hindi lang basta droga. May binabanggit silang enhanced assets eh. Yun ba? Hindi na ako magtataka, Lucio. May nakita ko sa loob ng bahay ni Edgar. Ano naman yon, ma'am? May basement. Hindi lang basta taguan. Parang laboratorio. Ano ka mo? Laboratorio? May mga kama, restraint at mga file. May ginagawa silang eksperimento. Anong klaseng eksperimento? May isang drug silang ginagamit sa tao para maging hindi na normal. Enhanced ka mo? Oo, Lucio. Mas malakas, mas mabilis, pero nawawala ang kontrol.
Kaya pala yung nakita natin nung gabi. Oo, may nakita akong file. Larawan ni Liam ang naka-attach. Although, walang kakakilanlan, pero subject A siya. Sigurado ka ba dyan, ma'am? Oo, Lucio. Ginawa nila siyang subject. Kaya hindi siya normal nung nakita mo kamo nung dinner natin. Nakita niya yung file, Lucio. Kasama ko siya kagabi doon sa laboratorio. Eh, anong nangyari? Na-trigger siya. Naalala niya ang pangalan ko. Pero bigla siyang nawalan ng malay eh. So confirm, siya nga si Liam. Eh, anong ginawa nila kay Liam? Bakit naging ganon siya? Hindi lang siya under ng kalaban. Biktima siya. Kailangan natin siyang ilabas doon habang may natitira pa sa kanya bago pa siya tuluyang maging halimaw. Hindi basta-basta. Kung tamang hinala natin, kumpirmado na. Hindi lang sindikato ang kalaban natin. Dahil kumpirmado na ang katauhan ni Liam, kailangan nilang magsagawa ng rescue operation at the same time, ang misyon nilang pabagsakin ang kaharian ni Edgar sa lugar na yon. Kinahapunan, kinuwento na rin ni Brina ang nangyari sa kanya. Yung inatasan niya akong makipagkita sa isang contact nilang buyer, hindi normal yung nangyari sa akin. Lieutenant, anong ibig mong sabihin? Ambush yun. Walang buyer, walang deal. Pero may naghihintay sa akin. Hindi lang isa, kundi marami sila. Yung mga aswang? Diretso silang umatake. Walang usap, walang warning. So, set up. Oo, ganun na nga. Mabutit dumating si Liam. Niligtas niya ako. Siguro may memorya na siya, ma'am. Siguro. Pero sana, bago pa lumala ang sitwasyon, may ilis natin siya doon. Marahil, alam na niya kung sino tayo. Hindi pa siya kumikilos. Ibig sabihin, sinusubukan niya tayo. Gusto niya makita kung paano tayo lalaban. Kung hanggang saan tayo at kung worth it ba na tayong patayin. Delikado na tayo, Brina. Hindi niya tayo papatayin agad. May gusto pa siyang malaman eh. So anong plano? Ipaalam muna natin lahat kay Colonel. Nakapatong sa mesa ang comms device. Yun na yung punto na wala ng atrasan. Nagkatinginan sila ni Lucio. Tumango siya. Pinindot ang comms. Kailangan lang nilang maibalita agad sa base ang lahat-lahat. This is Colonel Wilfredo. Report. Colonel, Lieutenant Brina po. Kasama ko si Sergeant Lucio Reyes. Okay, proceed. Colonel, nagsimula po kami sa Pantalan kung saan huling nag-report si Liam. Sir, may nakausap po kaming matandang saksi sa nangyari nun. Okay, details. Ayon po sa kanya, may nangyaring pagsabog ng mga bangka. Halos 2 buwan ang nakalilipas. May isang lalaki raw ang tumalon matapos ang unang pagsabog ng isang bangka para tumulong sa ibang bangka. Ang description, tumutugba kay Liam. Sir, ayon sa saksi, oras matapos ang insidente, may dumating na grupo ng kalalakihan. Kinuha nila ang katawan ng lalaking yun. Isinakay sa isang itim na van. So you're saying Yes, Colonel. Confirm, si Liam po yun. Colonel, may isa pa po kaming nalaman mula sa saksi. Ayon sa kanya, pinamumugaran raw ng mga aswang ang baryo. At sir, ang tinutukoy niyang pinuno ay si Edgar. understood. Continue. Sir, nung nakasama ako sa mga nakarang araw sa lakad ni Edgar, may mga nakausap siyang buyers. What kind of buyers? High level, sir. May connection sa labas ng baryo. Hindi lang droga ang pinag-uusapan nila eh. May binabanggit silang enhanced assets. At base sa mga usapan nila, may bentahan ng mga taong binago o mga na-experiment na normal na tao. Colonel, nakapasok po ako sa loob ng bahay ni Edgar. Without clearance? Yes, Colonel. Please, continue. May nakita akong underground facility, parang laboratory. May restraint, equipment at files. Sir, may ginagawa silang eksperimento sa tao. What type of experiment? Drug-induced enhancement. Pinapalakas ang katawan pero nawawala ang pagiging normal ng tao.
Colonel, confirmed na po. Si Manuel ay si Liam. Si Liam ang subject A sa experiment. Matalino si Colonel Wilfredo. Hindi na kailangan pa ng buong detalye. Kailangan nilang malaman ang mga susunod nilang hakbang. Kaya ipinaalam na talaga nila Brina ang mahalagang detalye. Sinama ako ni Edgar sa ibang lakad. Pinag-iwalay kami. May location na pinautos sa akin na puntahan daw dahil may panibagong buyer. Walang buyer na sumipot. Bigla na lang akong sinugod ng mga aswang. Ambush po yun. By who? Mga aswang. Multiple hostiles. Diretsong pumatay. Walang warning. Target nila ako, Colonel. Nalagay ko, alam na ni Edgar kung sino kami. This operation is now classified as high-risk containment. You are compromised, pero you will not withdraw. You will continue the mission. Loud and clear, Colonel. Primary objective, rescue Liam. Secondary, terminate Edgar. Copy, Colonel. Copy, sir. Pinatay na nila ang comms noon. Tahimik ang kwarto. Pero ramdam nilang ibang laban na ang paparating. Hindi na ito simpleng misyon. Tumingin si Brina kay Lucio. May plano ng pag-atake sa kampo nila Edgar. Nakalatag ang mapa sa mesa noon. May markang pula sa bahay ni Edgar at ang mga linya ng posibleng galawan. Hindi na ito simpleng pasok at labas. Kailangan eksakto ang bawat kilos. Nakatayo si Lucio, nakatingin sa mapa. Si Brina naman, nakaharap sa kanya. Baguhin natin siguro yung approach, ma'am, kung okay lang sa'yo. Ano bang naisip mo? Dito ako pupwesto sa mataas na bahagi na yan. Diyan? Kasi sniper? Mas mabilis kung matatanggal ang mga target. At may clear line of sight ako sa paligid ng bahay. So akong papasok mag-isa? Ganun na nga yata yun. Hindi ka naman mag-iisa, ma'am eh. I've got your back. Sige, suggest ka. Makikinig ako. Salamat, ma'am. Same route. Sa likod ka papasok. Desk guard. Mas mabilis ang pagpasok. At mas malapit sa underground. Kapag may gumalaw, akong bahala. Kaya mong sabayan yung bilis nila? Basta ulong target, babagsak yun, di ba? Primary si Liam. Kailangan ko siya ng buhay. Okay, copy po, ma'am. Kapag umatake siya, Akong haharap. Kaya ko siyang pakalmahin. at ano kung hindi? Gagawa ko ng paraan. Habang kinukuha mo siya, ako maglilinis ng daan nyo palabas. Exactly. Makakagalaw kami na maayos. Kapag nakuha mo na siya, diretso ka na sa exit point, ha? At ikaw, Cover hanggang makalayo kayo. huwag ka magpapaiwan ha. That's an order. Relax, hindi ako mamamatay ngayon. Sinimulan na nilang umaksyon ayon sa plano. Nakapasok na si Brina sa mansyon nila Edgar. Masyadong tahimik, hindi normal. Dahan-dahan siyang naglakad noon. Gamit ang comms, doon sila nag-uusap. Lucio, may galaw. 3. Teka, 5. Papunta sa'yo. Huminto si Brina noon at tuminga ng malalim. Biglang may kaluskos mula sa likod. Lumingon siya noon at isang anino ang sumugod. Hindi na siya nag-isip. Kumilos na lang siya. Pinindot niya ang gatilyo. 1 putok, 2, 3. Masyadong mabilis ang aswang. Tumalon ito at nakaiwas siya. Akala ni Brina tapos na. Hindi pa pala. May lumabas pa sa dilim. 1, 2, 3. At yung isa sa kanila nakangiti. Nanikip ang dibdib niya pero hindi siya umatras. Sumugod sila sabay-sabay. Biglang may bumaril sa ulo ng isa at bumulagta. Si Lucio yon, bilang nakapwesto na sniper. 2 na lang. Huminga siya ng malalim at sumugod. Hindi na siya naghintay at inunahan na niya. Yung una, dumiretso sa kanya. Yumuko siya nun. Hinugot niya ang kutsilyo at isinaksak niya ito sa pagiliran ng aswang. Pero hindi sapat. Hinablot siya sa leeg. Hindi siya makahinga. Hindi siya pwedeng matalo.
Sinipa niya ang tuhod nito. Natumba ang aswang. Biglang sumabog ang ulo niya. Salamat, Sergeant. Walang anuman, Lieutenant. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakabantay ang mata sa bawat galaw. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik nang biglang umilaw ang buong sala. Nandoon si Edgar, nakaupo sa gitna. Dahan-dahan itong tumayo. Sa likod niya noon, si Jennifer at si Liam. Simula pa lang alam ko na kung sino kayo. Talaga ba? Buyer? Hindi bagay. Masyado ka maingat Masyadong obserbador. At higit sa lahat, masyado kang interesado kay Manuel. Doon pa lang alam ko na. Hindi siya makasagot noon. Napatingin siya kay Liam. Mukhang nawala na naman ang memorya nito. Iba na naman ang itsura niya. Seryoso at para na namang hindi siya nito kilala. Ginawa mo sa kanya. Tinulungan ko siya. Sinisira niyo ang katawan niya. Ginawa ko siyang mas malakas at tapat. At ikaw, Lieutenant Brina. At yung kaibigan mo, yung sniper mo sa labas. Kinabahan si Brina ng mga sandaling yon dahil marami itong alam. Pero wala namang atrasan na ito. Lalaban sila hanggang sa dulo. Sa labas, may putok ng baril. Napalingon siya. Iniisip niyang baka si Lucio na pala yun. Relax. Hindi ko pa siya pinapatay. Gusto ko muna matapos to. Kasi gusto ko makita kung paano kapatayin ang asawa mo. Humigpit ang hawak ni Brina sa baril. Hindi na lang ito rescue. Tinitigan niya si Liam. Magkaharap na sila. Si Edgar nakatayo sa gilid, nakangisi. Si Jennifer tahimik lang na nakamasid. Pero kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Unti-unting lumapit si Liam. Mabagal at delikado. Nag-iba ang anyo niya. Lumabas ang maitim na ugat sa leeg. Unti-unting umitim ang mga mata. Liam, umising ka. Sige, patunayan mo kung sino ang pipiliin mo. Biglang sumugod si Liam. Napaputok si Brina pero mabilis siyang nakaiwas. Masyado siyang mabilis. Lumapit ito agad. Sinuntok siya ni Liam. Tumama siya sa mesa. Nabuwala ang gamit. Tumayo siya dahan-dahan. Liam, tigilan mo ito. Sumugod ulit si Liam. Nagpaputok na ang baril si Brina. 2 putok. Tumama sa balikat ni Liam. Pero hindi pa rin ito tumitigil. Hindi na normal si Liam. Lumapit siya. Hinawakan ang baril niya. Nabitiwan niya yon. Hinawakan niya ang leg ni Brina at iniangat siya sa ere. Liam! Huwag ka magdalawang isip. Tumingin si Liam kay Brina ng malamig, pero may bagyang pag-aalinlangan. Biglang humigpit ang hawak ni Liam. Hindi pa huli. Hinawakan niya ang kamay ni Liam. Nahihirapan na siyang magsalita. Naalala mo ba ako? Yung dagat, yung pangako mo. Tama na yan. Patayin mo na siya. Humigpit ulit ang hawak ni Liam. Lumuluha na si Brina. Kitang-kita ni Brina ang pagbalik sa orihinal na kulay ng mata ni Liam. Ramdam niyang lumuluwag na ang pagkakahawak nito sa leeg niya. Brina? Ikaw si Brina? Oo, Liam. Ako nga ito. Bigla siyang binitiwan ni Liam. Bumagsak siya sa sahig at hinihingal. Napatras si Liam, hawak ang ulo niya. Inaatake na naman yata siya. Bakas ang pag-aalala ni Jennifer nung mga sandaling yon. Anong ginawa mo? Liam, relax mo muna ang sarili mo. Hindi. Hindi pa tapos ito. Biglang may nagpaputok ng sunod-sunod. Malakas ang angil ng mga aswang sa labas. Nakita niya si Liam, medyo kumakalma na ang sarili nito. May sumabog. Mula yun sa labas. Ayon sa napagplanuhan nila ni Lucio. Nakatingin na ulit sa kanya si Liam. May emosyon na. Kailangan na nilang lumabas. Kaya hinawakan ni Liam ang kamay ni Brina
at nagmamadali silang tumakbo palabas ng mansyon. Kailangan na nating umalis. Sasama ako sa iyo. Akala nyo tapos na? Nasa likod na pala nila si Edgar. Galit na galit. Unti-unting nag-iba ang anyo niya. Mas malala, mas halimaw. Humigpit ang hawak niya kay Liam. Nagliliyab ang paligid. May apoy, may usok. May mga katawan ng aswang na nakahandusay sa lupa. Sa taas, sunod-sunod ang pagpapaputok ni Lucio. Eto na, wala nang atrasan. Sa gitna ng hardin nakatayo si Edgar, kasama si Jennifer. Pareho nang nagbagong anyo nila. Mas mabangis, mas halimaw. Katibi niya si Liam na hingal pero handa. Akala nyo kaya nyo akong tapusin? Hindi kayo makakalabas dito! Subukan nyo kami! Dito rin namin kayo ililibing sa pamamahay ninyo! Napaikpit ang hawak niya sa baril. Biglang sumugod si Jennifer sobrang bilis. Pinaputokan niya at nakaiwas ito. Tumalon siya diretso kay Brina. Sinuntok si Brina. Napaatras siya. Brina! Sa likod mo! Sumugod si Liam. Sinuntok si Jennifer. Tumilapon siya pero mabilis na tumayo. Ngumisi. At tiningnan silang dalawa. Malakas din si Jennifer. Kailangan gamitan ng buong puwersa. Masaya to! Biglang gumalaw si Edgar. Isang iglap, nasa harapan na kagad siya ng dalawa. Tinamaan siya sa dibdib. Tumilapon siya sa lupa. Ang bilis ng pangyayari. Sumugod si Liam. Narinig niyang nagpaputok muli si Lucio mula sa itaas at tinamaan sa balikat si Edgar. Napalingon siya. Sniper! Ha! Mausay! Sumugod ulit si Jennifer. Sunod-sunod ang pag-atake niya at medyo nahihirapan siyang dumepensa. Sinabihan siyang mahina at hindi daw siya karapat-dapat kay Liam. Gamit ang combat knife, sinalubong niya ang atake ni Jennifer. Sumugod siya. Nasugatan siya sa braso. Nagbanggaan naman sina Liam at Edgar noon. Parang lindol ang impact. Suntok, salag, sagutan ng lakas. Akin ka! Hindi na! Hindi na ako pagmamayari ng kung sino man! Sinuntok ni Liam si Edgar at napatras siya. Bigla naman sumugod si Jennifer. Aatake na sana siya ng mahabang kuko niya. Mabutit nakaiwas siya. Binaril niya sa tiyan. Pero nakakilos pa rin ulit at mabilis siyang lumapit kay Brina. Hinigpitan na lang niya ang pagkakahawak niya noon sa baril at itinutok to sa katawan ni Jennifer. Nung malapit na siya, nabalil niya banda sa puso nito. Napahinto si Jennifer at napahawak sa dugo ang dibdib. Nung makita niya ang mga dugo sa palad niya, nanlaki ang mga mata niya. Dahan-dahan siyang napaupo hanggang sa napaiga na siya at binawian na rin siya ng buhay. Nung makita ni Edgar ang sitwasyon ng anak niya, agaran siyang nagpalit ng anyo sa galit niya. Naging mas nakakatakot at mas mabangis na siya nung mga sandaling yon. Hinawakan ni Liam ang palad ni Brina. Alam niya ang tingin ng mga mata niya nung mga sandaling yon. Nagsasabi yun na laban nilang mag-asawa ang kinakaharap nila ngayon. Tara na, sabay tayo. Oo, dahil laban natin to. Sumugod si Edgar. Isang putok ulit galing kay Lucio, natamaan na si Edgar. Sandaling natigil. Sinamantala nila ang pagkakataong yon. Sumugod sila at sinuntok ni Liam. Binaril niya ulit ng sunod-sunod. Napatras si Edgar noon. Lumapit si Liam. Hinuwakan si Edgar. Brina! Ngayon na! Tumakbo siya. Hinila niya ang baril at binaril siya diretso sa ulo. Dahan-dahan bumagsak si Edgar. Sa wakas, patay na. Tahimik na ang paligid. Wala nang galaw noon. Alam niyang tapos na. Napatingin siya kay Liam, buhay at kasama siya. Humigpit ang hawak niya sa kanya. Unti-unting humupa ang apoy. May usok pa ring umaakyat sa hangin.
Nagkalat ang mga bangkay noon ng mga aswang na ngayon ay tila ordinaryong laman na lang. Ganito pala ang dulo. Nakatayo sa gitna, pagod, sugatan, pero buhay. Sa wakas, tapos na. Sa gilid, lumapit si Liam, hingal pa rin. May mga sugat. Tumingin siya sa paligid, parang hindi pa rin makapaniwala. Ang naging kuta at pinagtataguan ng pinuno ng mga halimaw ay nawasak na rin. Parang ang daming nawala. Oo, sobrang daming nawala, Liam. Ako rin, parang may kulang sa alaala ko eh. Babalik din yan. Huwag ka mag-alala. Ikaw ba? Ikaw ba talaga yung sinasabi mo? Asawa mo? Oo, ako nga. Totoo yung sinasabi ko sa'yo noon. Tahimik siya. Tinitigan siya na parang hinahanap ang sagot sa sarili niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay. Hindi siya bumitaw. Hinigpitan pa ang paghawak sa mga palad niya. Hindi ko maalala lahat pero pakiramdam ko totoo. Okay na yon. Sapit ng nararamdaman mo. Maya-maya, lumapit si Lucio mula sa likod. May dala pa ring sniper rifle. Bakas din sa mukha niya ang saya nung makitang successful ang mission. Lalo na't kasama nila si Liam. Lieutenant, kumusta? Ayos lang ba kayo? Salamat sa cover, ha. Timing lang, ma'am. Mabuti't buhay siya. Tulad ng request ni Colonel, ibalik natin siya. Maraming salamat sa inyong dalawa. Hindi pa man tuluyang bumabalik ang alaala ko. Ramdam kong malaking parte kayo sa buhay ko. Buti na lang. Aantayin kita, pre. Sa malayo, may maririnig na silang helicopter noon. Dumating na rin sila. Dahan-dahan bumaba ang chopper. Umiikot ang hangin. Lumilipad ang abo at alikabok. Extraction na. Tinulungan nila si Liam maglakad papunta sa chopper. Bago sumakay noon, napalingon si Brina sa likuran. Para sa huling pagkakataon. Lahat ng mga iba't ibang masasamang alaala sa wakas ay natapos na. Umalis ang chopper. Unti-unting lumiliit ang baryo sa ibaba. Sa loob, magkatabi sila ni Liam. Tahimik. Dahan-dahang hinahawakan niya ulit ang kamay ni Brina. Hindi to binitiwan. Di bale, simula pa lang ulit. Ang mahalaga, nakabalik siya sa piling nila. Isang buwan ang nakalipas noon. Masigla ang paligid. May mga sundalo, may ingay, may kwentuhan. Nasa loob si Brina ng opisina. May inaayos na papeles. Biglang tahimik. Parang may pumasok. Napatingin ang lahat sa pinto. Dahan-dahan pumasok si Liam at maayos na ang itsura at naka-uniform. May hawak na bouquet ng bulaklak. Nagbulungan ng mga sundalo. May ngitian. May kilig. Napahinto siya noon at tumitig sa kanya. Ay, may pagganap pa pala. Liam, kailan ka pa dumating? Dahan-dahan siyang lumapit. Biglang tahimik ang buong opisina noon. Huminto siya sa harapan ko. Tinitigan niya akong may ngiti. Hindi niya may paliwanag ang saya na nararamdaman niya noong mga sandaling yon. Brina, kumusta ka na? Pasensya na at pinaghintay pa ulit kita ng buwan. Bakit? Naaalala mo na ba? Malinaw na ang mga alaala ko, mahal. Kahit nung nawala ako, kahit hindi ko maalala lahat, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Liam, ang mahalaga sa akin, okay ka na. Maalala mo man kagad o hindi, aantayin pa rin naman kita eh. Mag-asawa tayo. Pwede ba simulan ulit natin? Yung tipong susubukan natin gampanan ng pagiging mag-asawa natin. Pupunuan ko ang lahat ng mga pagkukulang ko noon. Hindi lang naman ikaw nagkulang eh. Bilang asawa mo, maraming bagay din akong hindi nagampanan ng maayos. Hindi na kailangan magsimula ulit kasi hindi naman natapos.
Salamat sa tiyagang hinintay mo ang pagbabalik ko ha. Alam kong napakahirap nun sa'yo, pero tiniis mo. Mahal kita eh. Mas na-realize ko ang lahat nung nawala ka sa tabi ko. Matagal na tayong magkasama pero ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Kaya salamat dahil lumaban ka at nakabalik ka. Napangiti siya. Sa likod, biglang may nag-ingay na mga sundalo. May mga nagsigawan ng asar pa sa kanila. Napatawa si Brina. Napailing naman si Liam ng nakangiti at dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Hindi nito binitiwan. Nawala siya pero bumalik din. Ang buhay mag-asawa ay hindi laging perpekto. May tampuhan, may distansya, may hindi pagkakaintindihan. Pero natutunan ni Brina sa bawat unos ang pagmamahala ng magpapatibay sa kanila. Wakas,